Nais kong idaan sa awit ang pagpapasalamat ko sa iyo. Igabay mo sa akin ang iyong espiritu, sapagkat batid mong wala akong karunungan. Hindi sa pag-awit ay walang wala rin tinig na sa akin luluwal, na ganang akin ay mainam. Subalit wala akong sa tuwin ay pinanghahawakan. Sa aking paglilingkod at sa iyo'y alay, kundi yaong sa iyong banal na sa aking gabay at ang iyong talinong taglay. Panginoon, salamat sa iyo sa araw na ito ng kaarawan ko, ng pagsilang bilang tao na binuhay mo sa mundo. Walang kamalayan ako sa magaganap na ako'y magiging ganito, o aking Ama. Salamat sa iyo sa pagtitiwala mo na napabilang sa mga hinirang mo. Kung ano ang marapat na naituro mo sa akin, yaon ang panahanin. Huwag mong alisin, bagkus sa tuwina ay ito ang mangibabaw. Sa kabila man ng lahat ng aking mga pinag-aralan, mga pagsubok na tanging ikaw lamang ang siyang nakababati ng lahat-lahat. Di ko kailangang magmatwid, di ko kailangang mga tuwiran, tanging ikaw ang lahat na nakakasaksi sa bawat araw ng aking buhay. Kung ano ang sa akin sinusuot at hinaharap, laman ng isip ko, basang-basa mo, laman ng puso ko, tarok na tarok mo. Walang malilihim sa'yo sa lahat ng nagawa ko, maging mga adhikain at aking layunin. Tanging ikaw, o Ama ko, ang nakababatid nito. Kung may kulang pa ako, hiling ko'y turuan mo kung paano mapupunuan na marapat sa iyo. At kung may kalabisan na di ko nababatid sa bilang pagkatao, na ito'y kasalanan ko, na di ko nalaman iyong awasan. Tulungan mong lubos na maging matibay, maging matatag sa
bawat saglit at wag akong mag-alinlangan, ni huwag matakot sa aking kalalagayan. Yamang ikaw ang akong mahal, sa akin nag-atas. Bawat pag-aalinlangan iyong ibigay, ang katapatan huwag mang ibabaw, huwag akong masaktan, at ang damin ko'y masugatan, sapagkat ni ayaw ko na sa'yo ay mawalay pa. Tigibin mo ako ng kagalakan sa tuwi na bawat araw, maging sa magdamag ako'y pangalagaan, sa isip, sa salita at gawa ay huwag maligaw. O aking Ama, kay buti mo, kay dakilang totoo, wagas at tapat ang iyong pagmamahal, na di kayang lilipin ng sinumang damdamin, na di katulad ng sayo. Ang Espiritong taglay, kaya't ibinahagi mo upang madama iyong pagmamahal mo, at binuhay mong lubos sa mga binahaginan mo. O aking Ama, kay buti mong totoo, naway masumpungan ka ng mga anak mo na nawalay sa'yo at dinadama ka, ni hindi nasumpungan liwanag na taglay mo. Kay sarap sa piling ng iyong Espiritu, ikaw ang umaaliw, ikaw ang nagsisilbing tanglaw sa nadilim at nadidimlan na isipan. O aking Ama, ikaw na ang ganap na manguna sa buong buhay, ni isang saglit ay huwag kang mawagli. Huwag mong iwalay ang iyong mga aral, patuloy mo inukal, masambit ng bibig, sa puso'y madama ang kahalagahan ng iyong mga aral, tuwi na at mais sa buhay. Walang maniwang sa'yo'y kapangyarihan, walang kamatayan at di maliligaw sa lahat ng sandali. Ikaw ang matuwid, ikaw ang tama, ikaw ang tumpak, walang hindi may tatamat, may tutuwid na tuwiran, na iyong mga anak kapag ika'y nasumpungan, kaya't purihin kang lubos sa iyong mga hinirang. Kaps at alagad, mga choir ay titim, sa bawat chapter mong pinuklod at pinuo, mga namumuno sa bawat dako. Kayo na, O Ama, sa pamamagitan ng anak mong inalay,
minamahal. Ang naliligaw, iyon ang akayin upang maituwid kanilang buhay. Mga nadidimlan ay iyon ang buksan upang tanglawan, makita sikat ng araw. Nasa't pinay-alay mo ang liwanag na dulot mo, maging kulimliman o masingka nito. Nagbabadyang ikaw ang lahat, liwanag ng buhay. O aking mahal, kay buti mong totoo. Salamat sa iyo sa mga sugo mong mga anghel na turingan, na nagmamahal sa tuwina. Handog nila't alay, patutuo mong lubusan. Kailan may di ka nagwawalay sa iyong mga minamahal. Ng paglinga at paghahandog upang mailunsad, maialay, ganap kabanalan na iyong nasa at iyong kaloob. Mga ginagamit mo sa bawat saglit, mga anak mo, aking kalingap, sa hirap man at ginhawa, kasama. O aking Ama, salamat sa iyo sa pagpapahalaga mo sa aming buhay, na alay mo kay sarap na damhin ang lahat ng ito. Mga nagmamahal na sa aming dulo upang ipadama, ikaw ang nag-alay. O aking mahal, kay sarap sa piling mo, walang kapantay ka, dulot sa tao, naging pangalawa, aking kapamilya. Mga kapatiran, divine mercy na turingan, tanging ikaw ang nagbuo, naglusad ng tuwiran, nagtindig, nagpatibay, naglaganap na lubos, kaya't sa dakong kung saan, maging sa ibayong dagat, ito'y nakaabot, ito'y naririnig, ito'y nakikita, nang dahil sa iyong mga kaparaanan, mga kakayahan ng bawat anak mo, sinidla ng karunungan, iyong pinadama ang pagmamahalan na wagas na nakamtan ng dahil sa iyo. Inangkupan ng talinong pangtaong dulot mo, hiniram mong mga alagad upang maging buklod sa bawat marapat tuktiin, sila'y makaganap. Batid mo ang lahat ng kakayahan, ng kakayanan ng iyong mga anak, kaya't inangkupan mo ng kanya-kanyang gawa ang bawat
at tumupad, at tuwirang tumutupad. Nasisilayan ang gawa mo, nararamdaman pag-ibig mo. Kay sarap maghandog sa'yo, kay sarap mong luminga. Salamat sa iyo, Ama, salamat sa iyo. Una kong pinasalamatan mga kapamilyang alay mo, iba't ibang nilalahang, iba't ibang tao na kapatid ko sa iyo. Bilang Espiritu Santo, yaon ang patuto mo, maring magmahalan, di man makadugo, at nagmula sa laman, na pag-uugnay mo, napapasibol mo, pagmamahalang totoo na mula sa iyo. Salamat, Ama ko, muling ako'y isinilang sa iyong Espiritu. Mga kapatid kong kasama kong naisilang sa iyong kaparaanan, nagkasama-sama upang ngayo'y ipagdiwang ang sakit kaarawan ng pagsilang bilang nilalang. Salamat, Ama, sa aking magulang, Pilar David Arceo, na aking pinagmulan. Sa mga kapatid ko, sa dugo at laman, maging mga hipag, bayaw at pamangkin, hanggang kaapu-apuhan, mga kamag-anak, mga kabarangay, kaibigang tuwirang, walang maliwang pagdamay, upang ikaw ay makilala, madamang tuwirang sa isang damdamin, tanging sa iyo, Ama, ang lahat ng ito, hanggang sa kapamilya na dulot mo sa akin, bilang pagkatao na binuo mo, Ama, mula sa aking kabiyak, mga anak at manugang, hanggang mga apo, kasama kong may magmamahal sa kapwa-taong alay mo, na magkakaisa kami sa tuwirang handog mo, sa tuwirang alay mo, sa ina ng aming kapatirang Herminiang alay mo. O aking Ama, kay buti mong totoo, sa dulot mong kapatid, si Dr. Adoki Marcelo ang tawag ko, bilang bulsong turing ko, upang madama niya damdamin kong totoo. Kahit hindi kami magkakadugo, nering naturingang kapatid na ibinigay, lahat silang inangkop mo, maging mga kabalaki na tuwirang nakaunawa sa misyon kong tinanggap, sa lahat ng sandaling pagtanggap nilang lahat. Salamat, Ama ko, sa mga bumubuo nito, maging kapatid na liway ko, wala man sa dakong ito, kapatid sa Espiritu, maging kabiyak ng puso niya,
na naging kaulaya ko sa bawat kalumbayan na aking dinaranas, mga anak mong inalay, sa akin nagmamahal. O Amang walang hanggang kapantayan, sa'yo'y kapangyarihan. Purihin ka sa tuwina. Talino mong taglay, magpakailanman di nawawalay. Damang-dama iyan, at sa special na regalo mo, anak mong naririto, nahandog mo sa akin, aking ama. Tanging ikaw lamang ang nakasilay, nakabatid ng kaganapan sa araw na ito. Mga nagturing na kapatid, tunay na kaibigan, mga tagasunod na mainam, di ko man sambitin mga pangalan, tumuring sa aking ina, kapatid at ng lahat, na sa akin naghandog ng pagmamahal. Salamat sa'yo, salamat Ama ko, salamat sa iyo, Divine Mercy, sa pamamagitan ng inyong Espiritu, naganap ang lahat ng ito. Wala man dito ang lahat na nagmamahal, maging sila'y nasa ibayong dagat, nagpadama sila ng lubos ng kahalagahan bilang kapatid. Alayan mo sila't gantihan, ikaw nang magbalik aking Ama, sa kanilang lahat ng ganting marapat. Sila iyong aliwin, pasiglahin, palakasin ang damdamin, palusugin kaluluwa at katawan, paunlarin ang pamumuhay, buklorin mo sa pagmamahalan at tuwiran mong sidlan ng liwanag ng buhay. Amen. 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 Ay, ba't dito ako nakaharap? Buhay po ba ang Diyos? Salamat po sa inyong pagbabata. Kanina po, may mga tumawag na, Apo, pasensya na po, nagluto pa naman kami ng mga kakainin na para mapagsalu-saluhan. Hindi po kami makasadyad, kami po'y nagsibalik. Salamat po sa inyo pong mga sinuong ang baha, ang malakas na ulan, na hanggang ngayon ay narito. At hindi niyo ako tiningnan kung ano yung mapapakain ko sa inyo, kung anong maibibigay ko sa inyo. Pahintulutan ng Ama na maibigay ko ang damdamin ko bilang tao, upang galak kong pasalamatan lahat kayo.
Pinakita lang ng Ama, ng Panginoon, mahalaga kayo at pinahalagahan niyo ako. Hindi ko po hiniling sa Kanya gumanda ang panahon. Wala po akong hiniling sa Kanya, kundi nawa ang araw na ito, kung paano ang baha, ang patuloy na pagpatak ng ulan, dumagsa ang mga biyaya ninyo, na mga pagpapalang makapagdudulot ng galak, at makalaya tulad ng baha, kapag humupa at nawalay na sa dakong kung saan, gayon din po ang mga pasa ninyo at problemang dinadala, maging ganap ng humupa, ang sakit, ang dusa, ang pagluha, na maging matapat ninyong huwag pag-alinlanganin, na sa tuwin ay walang imposible sa gagawin ng Ama. Maaari nga pong kung minsan nakaala ng tao sa mga mensahe, ako'y nagbibilang tao para may pagparugit, saktan, subalit batid ng Ama na ayoko pong makasakit ng damdamin ng kahit na sino, kundi ang layunin ko, yung atas na misyon niya sa akin, magsilbing, maging isang paraan kung paano niyo siya ganap matatanggap, makikilala, madarama, at maisa sa buhay niyo. Mahirap ang isang Apo Kunching, lalo tigit kung sa iyong damdamin at pag-iisip, wala kang hinangad, minithi, kundi dumamay, magmahal, magbigay liwanag, subalit sa kabila niyon, may mga hindi nakakaunawa, at pinag-iisipan ka ng hindi tama, wala pong pagdaramdam. Alam ng Ama, ni hindi kumislot sa hapdi ng kahit gasgas, kaya't natatanggap ko pong lahat yaon, sapagkat ang hiling ko sa Kanya, mabata ko kung yung mga minahal ko sa kabila ng pagmamahal na yaon, mayroon pa rin silang sa akin ay nakikita. Kung ano po ang bahagi sa akin ng Panginoon, hanggang doon lamang po at wala akong magagawa sa wala akong kakayahan. Ngunit, sinisigurado ko po sa inyo, hindi ko gusto ang sarili ko ay mapahamak. Yamang ang nais ko ay maligtas kayo, higit ako, sapagkat anin kong nakapaghango, ngunit sarili ko ay di ko hinango. Kaya sa inyong lahat, mga quiet, hindi ibig sabihin kung minsan ay nangungusap dahil kulang kayo, dahil wala kayo. Hindi ibig sabihin ay pagdaramdam ako o galit, kundi bilang isang ina, nananabik na sa oras na yung kung kakain ng mga anak mo, nandoon silang lahat para doon sa dulangang hinanda mo,
magsikain sila at mabusog. Yaon lang ang aking layunin. Mitiin, hindi para may pagtampuhan isa man. Sapagkat hindi na ako maglilingkod. Kung may duming isip ako isa man sa inyo, hindi ko nagagawin ang humarap sa dambana kung ako'y manlilinlang ng aking kapwa para lamang ako'y gustuhin. Hindi ko rin kailangang mga tuwiran. Ano man ang ako sa paghatol sa akin. Hindi niyo po ako maririnig, mga tuwiran at mga ngatwiran, para ilabas ko ang aking sarili at may pahamak naman ako na nagsisinungaling. Di bali na po, tulad ng sinabi ni Father, kung ako'y nahihirapan, may kasama akong magpapagaan. Kung ako'y nasasaktan, hindi para magdamdam, kundi para magpatibay. Na isang halimbawa, kung sinaktan ka, isipin mo may ama ka. Siyang nakababatin ng lahat, nakasusuri ng gawa mo. Hindi po ako perpekto. Hindi ako banal. Ngunit pinagsusumikapan ko sa buong magdamag at maghapon, ayaw kong may pumasok man lamang na duming isip, sapagkat mas mahalaga ang mga mensahe na dapat ay mailabas sa akin kaysa panaigin ko yung isip kong marumi na kung walang daratal na mensahe, nang hihina ang sarili. Ayaw ko pong manghina ang aking loob. Ayaw kong manghina ang aking damdamin. Ayaw kong manghina ang aking isip dahil sa mga maruruming pag-iisip at pagpaparatang. Pag-iisip sa kapwa ko, pag-iisip sa kung ano-ano. Kaya't hiling ko sa Ama, huwag niya akong pahintulutan sa mga dinadala ko at pinakikibakahan ay managyaon, kundi ang manaig ay siya pa rin. Kaya naman, hindi ko na po kailangan sambitin sa inyo kung papaano ang aking ginagawa sa buong magdamag. Ngunit ang masasabi ko lang sa inyo, kung dumarating sa akin ang parang ako'y tatalunin, wala akong gustong gawin, kundi lalo ko pang sambitin ang paglilingkod ay aking tupdin. Kaya sa mga namumuno ng chapter, anak na Desiree, kapatid na Emma, kapatid na Nora, at sa inyong mga magkakasama sa bawat chapter, kay anak na May, sa kanyang mga kaguro, na ginagamit sa mga estudyante pa rin. Ang masasabi ko lamang sa inyo, kung paano tayo magtibay, walang dilit ibang dapat gawin sa Ama, ihain. Ang lahat-lahat, sapagkat tanging siya lamang ang ating sandigang matibay, batong walang katibagan, tunay na muog na walang makamamatay. Sapagkat sa bawat saglit, walang amang nagsumikap na ika'y ibagsak, na ikaw ay pasakitan, kundi siya'y nagsusumikap at nagpapakasakit sa pamamagitan ng kanyang espiritu, ang tao'y akayin niya sa tuwid na landas niya. Ang isip ay baguhin upang magising sa katotohanan, mabuksan sa pangunawa, makatanggap ng dapat, makadama ng karapat-dapat, matutong magmahal ng tapat, at matutong tumanggap kung ano ang mahirap, wag lamang ang magaan.
matutong kilalanin, wag lamang ang masarap, maging ang mapait ay lasapin. Wag lamang suungin ang magaang tutunguhan, kundi maging malayo man din upang ika'y makarating. Huwag mong pagsumikapan na sa bawat araw ang sarili mo lamang ang masyahan at magalak, sapagkat ika'y makasarili na matatawag. Kundi pagsumikapan mo, sinaktan ka man ang damdamin ng kapwa mo tao, huwag mong pahintulutang manaig ang damdamin at kalooban mo, sapagkat ang Ama siyang mawawalay sa iyo. At siya ng pawang katotohanan. Kung nais ninyong manahan sa kanyang katotohanan, huwag niyong pananaigin ang isip niyo kung ano-ano ang pumapasok upang kayo ay talunin at lituhin, lalo't higit upang panghinain sa inyong mga pananalig at pananampalataya. Kundi, anuman ang dinadatal ng kalaban, hawiin nyo yaan at ang pakinggan nyo'y siya, upang makita nyo kung ano ang kanyang gagawin at kung paano niya kayo'y tatawid sa lakbayin sa buhay. Kung ano ang nararamdaman nyo, huwag ninyo itong pakikiramdamang tuwiran, sapagkat habang pinakikiramdaman nyo at dinadamang sarili nyong damdamin, nawawalay kayo sa Ama. Sapagkat kung pinananaig nyo ang inyong kaloobang nasakitan, nasaktan, kayo rin ang may sala, hindi ang Ama. Maliwanag niyang sinasabi, ang kaganapan ay batid niya, lahat ng nagaganap ay nakita niya. Bakit kung totoong kilala mo siya, ba't di lagak sa kanya? Naganap man sa iyo ang ayaw mo, pinahintulutan mang ibinigay sa iyo, ngunit dahil kilala mo siya at tanggap mo siya, batid mong kakalagan ka at mahuhulagpusan mo rin. Kaya nga, hambing sa anak, kung ang gusto mo ang pairalin mo, ngunit hindi kaya ng anak mo, masaya ba siya? Kaya't aabutin mo ang anak mo at ipapaunawa mo kung ano ang dapat tanggapin niya upang maramdaman niya ang kahalagahan niya sa iyo. Yaan ang Ama. Hindi lahat ng gusto niya ang pinananaig niya. Pinahihintulutan niya rin na ang gusto nyo ang manaig upang kapag naligaw kayo at nagkamali, makita ninyo kapag siya'y nakilala, ang dapat mangibabaw ay ang kanya upang di kayo maghari sa pagkakamaling inyong ginagawa. Kaya nga, kung tunay ninyong kilala ang Ama, ano nga ba siya sa buhay mo? Sino nga ba siya? Ang mga nagkamali, huwag niyong hamakin. Ang mga nagkasalay, huwag niyong kutsain. Ang mga nawalay, huwag niyong layuan pa rin, kundi sila ay mahalin. Sapagkat walang isang banal at tunay na banal at di nagkasala man din, maliban ang isang bumuklod sa inyo ngayon at kaya kayo'y naririto man din. Sa makatwid, wala kang maaring sabihing akusahan mo at hatulan ng kapwa mo, maging siya'y makasalanan na tao. Sapagkat, wika nga ng Panginoong tinatawag ninyo sa isang makasalanang babae, at kung ano-ano ang mga sinasabi ng mga mapagmalinis at mapagmapuri. Sulong, kung wala kayong kasalanan at isa man sa inyo'y walang sala, dumampot kayo ng bato at siya'y pukulin. Kung minsan niloloob ng Ama na idatalang kasalanan upang pagsisihan mo kung natuto kang kumilala. Kung minsan niloloob ng Amang magkamali ka upang kapag iyong nasuri, maituwid mo ang pagkakamali mo. Kung minsan, nilolob ng Amang magkulang ka upang hanapin mo siya na magpupuno ng mga kulang mo. Kung minsan, nilolob ng Ama na masaktan ka upang siya ang hanapin mong umaliw sa iyo, huwag ang kapwa mo. Kung minsan, pinapahintulutan niyang ikaw ay magkaroon ng karamdaman upang paalala sa iyo, anak, ako ang iyong kagalingan. Kung minsan, nilolob ng Ama, ikaw
ay mawalay, upang kapag ikaw ay natauhan, hanapin mo siya at siya'y masusumpungan. Ang lahat ng kung minsan madalas mangyari sa nilalang. Subalit, sa dalas na pangyayari, kung makikilala ang amang hahanapin at masusumpungan, lahat ng ito ay mapangyayari niyang alisin sa tao, upang ang minsan at magkaminsan ay maparam na at maging madalas nang magawa ng tao, siya'y purihin, pasalamatan, tanggapin at mahalin. O aking mga iniibig na tuwirang minamahal, kulang man ang pagkain nyo ng tiyan, kung busog naman ang inyong kaluluwa. Higit na napapasigla ang katawan nyong mahihina, kung malakas ang inyong espiritu. Sapagkat ito ang binubusog ng Ama, yaong kaluluwa nyo sa kanyang mga aral at salita. At ang pinalalakas niya ay ang inyong espiritu upang magpatibay sa inyong katauhan na taglay bilang tao. Kaya nga, kung malakas ang inyong espiritu at damdaman ninyo kung sino ang Ama, tuwiran ko ngang sasambitin at sa inyo ay tuturan, magalak at magpuri kayo. Walang di kayo mahulagpusan, masasadsyad at mapagtatagumpayan. Sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Ang wika nga, kapag ang ulam ay masabaw, kung wala ng lasa, higop ka man ng higop, hindi ka masisiyahan. Ngunit kapag masabaw ang dulot ng amang pagmamahal sa iyong damdamin, kahit na ikaw ay nakadarama ng hirap, sakit, pait, asim, pakla ng buhay, mahihigop mo pa rin ang kanyang tapat na pagmamahal. O aking mga minamahal, maliwanag na patuto lamang ng Ama sa inyo. Ang anumang gustong gawin niya ay magagawa niya. Ang anumang naisin niya ay ibibigay niya. Kapag nakilala siya, anong di may bibigay sa mga anak niyang totoo tapat sa kanya. Kaya lamang, kung ikaw ay may hinihintay, matuto kang magbata, matuto kang magtiis baga. Hanggang sa masilayan mo sa iyong sakripisyong ginagawa, pinalalaya ka ng Ama, nakamtan mo ang pagbabatay, naging ginhawa sa iyong gantimpalang nakamit sa Kanya. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Isinilang man kayo sa laman, kailangang isilang kayo sa espiritu, upang ang pagsilang ng espiritu sa inyo, siyang maging lubos ng inyong pagkatao. Sa gayon, kung hahanapin nyo ang Ama, lagi nyong tatandaan, di nyo makikita sa ligaya lamang siya. Hindi nyo siya mararamdaman sa inyong kasiyahan. Hindi nyo siya makikilala sa inyong karangyaan, kundi kailangan mayroong mangyari sa iyo para siya'y hanapin mo, para kumatok ka sa Kanya, para siya'y tawagin mo, para siya'y makilala mo, para siya'y tanggapin mo, para siya'y manahan sa iyo, at para siya'y mangibabaw ng lubos sa buhay mo. Lagi niyong tatandaan, wala kayong buhay kung wala ang Ama. Wala kayong taglay ni anumang bagay kung di sa mga nilikha niya. Wala kayong kakayahan kung hindi niya bibigyan ang isa man sa inyo at maging sino ka man. At wala kayong magagawa kung di niya nanaisin at di niya lolobin. Kaya lahat ng kaganapan sa Kanya ninyo ialay, sa Kanya nyo ibigay, sa Kanya nyo ipagkatiwala, sa Kanya nyo ilagak na lubos. Doon mapapatotohanan niya, Amang walang hanggan, Diyos ng katotohanan, tunay na may buhay, walang kamatayan, ikaw anak niyang mahal, siya'y iyong lagakan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan.
Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. O aking Ama, muli salamat sa iyo sa lakas ng ulang mga bahaging kaloob sa bawat dako. Gayon dinawang palakasin mo ang pananalig at pananampalataya ng bawat anak mo upang lubos nilang makilala ang iyong Espiritu. Pagbahain mo ang puso nila ng pag-ibig mo upang maramdaman nilang nagumapaw na totoo ang mga handog mong biyaya at pagpapala. Kung ika'y hahanapin, ito'y masusumpungan. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ano pa po ba ang aking masasabi sa inyo sa pinadama niyong ito sa akin? Sa inyong pagmamahal, na dapat ay kayo natutulog dahil masarap kumain yan kahit tuyo, at pagkatapos kumain ay matutulog nang magpahinga ang katawan. Subalit, hindi nyo alintana, ulan ay sinuong, baha ay sinuong, upang kayo'y makatungot, makarating sa dakong ito, at ipadama sa akin ang inyong pagmamahal. Sabi nga po, sa dating buhay, iyakin ako eh. Subalit sabi ng Ama, anak, kung gusto mo nang umiyak, ako'y ayaw ko, di ka makakaluha. Ngunit kung gusto mong tumawa at di ko binibigay sa iyo ang saya, di ka makatatawa. Kaya't ang lahat ay kaya kong pigilin, pagtawa mo't pagluha, maging ang galit mo at pagdaramdam. Kaya't lahat akong inuahin mo, ang di dapat sa iyo'y di ko'y bibigay ito. Mga mahal, ang nagpapaampat ng luha ng matay Ama, punasan mo man ang punasan ng panyo yan at bumalong, hindi mo yan mapapatuyo. Ngunit kapag ginusto niya, dapat lumuha ka lang sa galak, sa pagpapasalamat, huwag sa galit at hinanakit, huwag sa lungkot, sapagkat nakamamatay, iyan ang damdamin at ng kalusugan. Kaya kung gusto nyong mga buhay, gusto nyong magsisigla, gusto nyong magsilakas, gusto nyong lumigaya, hanapin ang Ama. Mga mahal, muli sa inyo rin, happy birthday. Buhay po ba ang Diyos? Mayroon pa po tayong kaunting salo-salo na hinandang mga kaps na tuwiran nga pong mga kaps. Salamat sa inyong mga puyat na. Alauna pa lang po sila ay nagluluto na. Hanggang ngayon ay hindi pa rin sila tapos. Sa napakasarap na alam nila ang aking paborito, lomi. Kasarap po kanina. Nagkain na kami ng lomi at ngayon po ay kakain naman tayo ng, hindi ko alam. Ako man po ay walang maibigay na souvenir sa inyo. Pinalis ko muna po yung mga choir, ayaw kong parinig sa kanila. Malungkot man po, wala akong maihandog sa kanila. Ang organisto, wala po akong maibigay pamasahe, panggasolina, na araw-araw naglilingkod. Sa guro, wala po akong maibigay kahit na ano, pandamit nila, o ano mang kailangan nila. Doon sa dakong yaon na mga kailangan na instrumento. Sa IT team, kung ano ang mga kulang at mga nasisira, sila po lahat ang nagpo-provide. Sa mga lagad, ni wala po akong mabigyang pamasahe.
pinagkakalungkutan sa buhay. Sa lahat ng pinuno, ako po yung mahirap. Sa lahat ng namumuno, ako po yung payak. Sa lahat po ng mga naglilingkod, akong pinakapayak. Basahan ako. Tagalinis, sabi nga ni Among Peter. Totoo po yun ang perlas. Lahat ng dumi ng dagat, kanyang sinisimo. Ngunit kapag siya'y nabuo, mahal siyang nabibili. Dahil mahalaga. Ako rin po, kahit wala ako, salamat sa Ama, pinahalaga niya ako. Salamat sa inyo, pinahalaga niyo ako. Pinakamahirap po na kapag lumuwal ako sa dambanang ito at may makita akong mga dapat ipagawa, wala akong maikilos. Kapag may nakita akong mga alagad na wala, dahil sa dahilan ay kakayahan sa buhay, wala akong maibigay. Ngunit salamat po sa Ama. Sa lahat ng ito, siyang nagpupuno. Ang lahat kong pagkukulang, siyang aking kapunuan. Ang lahat ng aking hirap na binabata, siyang nakakaalam. Ang lahat ng aking daing at hinaing, siyang nakaririnig. Wala pong iba. Walang iba. Ayaw kong ako'y kahabagan. At ayaw ko rin mahabag ako sa sarili ko. Kaya patuloy po akong humihingi ng lakas, ng tapang, ng tatag sa Ama, upang maitaguyod ang misyon niyang kaloob. Na alam ko, at alam na alam niya kung sino ako at kung ano ang ginagawa ko at mithiin, layunin at gustong gawin. Kaya kung ako'y may nasasaktan, isa man sa inyo, sama ko'y hinihingi ng patawad ang saki nagpaparatang, sapagkat di ko gustong maglingkod para ako'y manakit, kundi gusto ko matupad kong misyon ko na buong buhay ko ay wag akong masubukan ng Diyos na aking pinaglilingkuran at pinakikilala sa inyong lahat. Nawa, sa pahintulot ng Amang lumuha ang aking mata, hindi ako nangingi ng habag nyo at di ko kailangan ng habag nyo. Ang gusto ko po ay pakikipagtotoo nyo sa Ama at katapatan, hindi habag, sapagkat ako alam ko na kung saan ako. Alam ko na ang ginagawa ko. Alam ko na kung saan ako tutungo. Ngunit kayo, sa sarili nyo, doon kayo mahabag. Huwag sa akin.